Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, una sa lahat ay tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ibinigay niya sa atin na biyaya. Isa sa mga ibinigay sa atin na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo ay naging ummat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa kanya ibinaba ang Quran, na siya ang pinakamalaking daraja mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay sa kabilang buhay ay tatawagin tayo sa kabilang buhay na kung sino mang taong sumusunod sa Quran, tatawagin tayo ang sino mang taong sumusunod sa kitab na Taurah, at sino mang taong sumusunod na sa kitab na Injil, at tayo ay matatawag tayo sa mga tayo ay sumusunod sa kitab na Quran, dahil ang Quran ay yan ay ibinaba sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran ayan ang nasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa inyo ay yun ay ang pag-aralan nyo ang Quran at ito ay ituro nyo. Mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na tayo ay iniengganyo tayo sa itong hadith na nasabi niya na tayo ay ituro natin ang Quran at ito, pag-aralan natin ang Quran at ito ay ituro natin. Yun lang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngunit mga lipin ng Allah, ang mga minining ng mga ibang sita ay mga ibang sinabi nila ay imores nyo ang Quran, na wag nyo nang pag-aralan na maayos mga lipin ng Allah. Ngunit ang ibang sinabi sa hadith ng Rasulullah. Ngunit ang minimid dito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yun ay pag-aralan nyo ang Quran ng mabuti. Ito ay pag-isipan nyo ng mabuti, dahil nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ay ang Quran ay napakalalim. Ito ay mga malalalim ang kanyang mga ayat. Kaya mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo ay mag-aaral ng Quran ay tayo ay pag-isipan natin ng maayos. Hindi ang Quran na hindi mababaw na meaning. Ito ay malalim mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga lipin ng Allah, nasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, inna lillahi min ahlin nas, qila man hum ya Rasulullah, hum ahlul Quran. Mga lipin ng Allah, ano pang nasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ay katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang mga pamilya sa mga tao, na sinabi ng mga sahaba, qila, sinabi ng Rasulullah, man hum, sinabi ng mga sahaba, man hum ya Rasulullah, sinabi ng Rasulullah, hum ahlul Quran, sila ang mga ahlul Quran, na sila ay yun ay pinag-aralan nila ng mabuti ang Quran, sila ay minorize nila ng maayos ang Quran. Isa sa mga dahilan kung bakit ibinaba ang Quran ay yun ay basahin ng maayos. Hindi na, katulad sa panahon natin ngayon mga lipin ng Allah, sa ibang, kapag dumadating ang buwan ng Ramadan ay sila ibinabasa nila ang Quran na wala ng pagtatajwid. Anong nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Warattil Quran na tartila, na sinabi ng Allah ay basahin nyo ang Quran na tartil, na maayos. Ayun ay tajwid. Ngunit paano tayo masasali sa mga taong sumusunod sa Quran kung tayo ay hindi natin pinag-iisipan natin ang mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun ay napakalalim. Ang sinasabi naman ng ibang mga sita ay ang Quran daw ay hindi yan kumpleto kung walang ibang kitab na nakasapal. Ngunit mga lipin ng Allah, sinasabi pa ng mga ibang sita ang Quran daw ay hindi kumpleto. Sa kabilang buhay, mga lipin ng Allah ay nasabi sa Quran, waqala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang Panginoon, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
na katotohanan ang aking qaum, na yun ang mga umat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yun ay naging ang ayang ng Quran na yan ay tatakasan nila ang Quran na yan, at ayang Quran na yan ay yan ang kanyang tatalikuran. Katulad sa panahon natin ngayon, mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas mahalaga sa kanila ang mga ibang kitab o kaya ibang aklat kaysa sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi nila ay mas mahalaga, hindi daw kumpleto ang Quran kung walang ibang kitab na nakasapal roon. Ngunit ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Suratul Baqarah, "Dhalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin." Sadaqallahul azim. Sinabi ng Allah, yan ang Quran, yan ang kitab na Quran, dhalikal kitab la rayba fi, na walang kulang, hudal lil muttaqin, ay yan ay gabay sa lahat ng mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ating ipag-iisipan mga malipin ng Allah, ang Quran ay napakalalim. Ngunit ano ang naririnig natin sa ibang mga masajid? Ang mga nababanggit lang nila ay kung ano ang mga mabababaw na mga meaning nito. Hindi na nila nasasabi kung ano ang ibang ayat nito. Makikita natin ng Quran ay napakakapal. Ngunit ang ibang nababanggit lang na ibang mga malinaw, ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ayun lang ang lagi nababanggit o kaya naririnig natin sa kada jamaat na dumarating sa atin. Ngunit ang maraming ayat na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala na nabanggit ng mga iba roon sa ibang mga khutba, sa mga ibang dumarating sa atin na Juma. Ang lagi lang nating narinig kung ano ang mga laging binabasa nila, katulad na lang ng "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." At iba pa ron mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung ibang mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yun ay yung mga hindi nabanggit sa Quran, mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay hindi nila sinusunod, mga lipin ng Allah. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay merong nabanggit mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basahin niyo ang Quran, na siya, katotohanan na siya ay darating siya sa kabilang buhay, na siya ay magsasapa, siya ay tutulungan niya ang mga kasama niya. Maintindihan natin dito sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang Quran ayan ay darating sa kabilang buhay upang iligtas niya ang taong nagbasa roon, at pinag-aralan niya ng mabuti ang Quran, na paano sa atin darating ang Quran kung hindi natin pinag-aralan na ang maayos ang Quran. Hindi natin, miski ang pagbabasa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na wala na sa atin. Sa ibang mga madaris, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas malaki ang pagmores nila sa Quran kaysa sa pag-iisip ng mabuti sa mga naroroon, sa napapaloob roon. Mga alipin ng Allah, paano tayo isasapat ng Quran kung hindi natin pag-iisipan ng mabuti ang naroroon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, hanggang dito lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.